Share ko po sa inyo ang aking screen at yan. Okay. Tayo po ay saglit na manalangin. Aming Ama at aming Diyos, aming Panginoon, maraming salamat po, Panginoon, na kami po ay binigyan mo ng buhay sa araw na ito. You allowed us to live another day. Salamat sa kalakasan, salamat sa pag-iingat mo. Salamat po sa mga biyaya at pagpapala mo sa amin sa iba't ibang kaparaanan. At salamat po, Ama, sa gabing ito na minsan pa kami ay merong muling pagkakataon upang magsama-sama via online, upang awitan ka, sambahin ka, papurihan ka, at mag-aral ng iyong banal na salita. Salamat po sa nakaraang mga minuto na nagkaroon ng mga group discussion. Salamat po, O Diyos, sa paggabay mo sa aming mga facilitators at sa amin po ng mga participants. At sa oras na ito, muli po kaming humihiling sa iyo ng gabay at patnubay mo at kaliwanagan mula sa iyong mga salita. Ama, tulungan mo po ako, ang iyong lingkod na tagapaghatid ng iyong salita at ang aking mga kapatiran na tagapakinig sa mga oras na ito. Sa iyo po ang lahat ng papuri, ang lahat ng pagsamba at parangal sa pangalan ni Yeshua. Amen. So tayo po ay nasa chapter 27 ng Matthew at nasa ikalawang bahagi na po tayo ng chapter 27. Dito ho tayo nagtapos nung nakaraang Biyernes at hindi ko na po ulitin kung ano yung tinalakay natin noon kasi ito naman po ay napag-usapan nyo na sa inyong small group discussion. So tuloy na lang po natin sa verse 20 ng Matthew 27. Sabi po dyan, now the chief priests and the elders persuaded the crowd. No? So take note of that. Persuaded the crowd to ask for Barabbas and destroy Jesus. Ito pong chapter 27 na ito, at yung mga verses po dito na ating tatalakayin, ito po ay isa sa mga dahilan kung bakit po naging masyadong intense yung pong tinatawag na anti-Semitism hanggang ngayon. Pag sinabi po nating anti-Semitism, ito ay against the Jew. Isa po ito sa mga dahilan kasi ang sinisisi ng mga tao sa pagkapako ni Jesus sa krus, kahit siya ay inosente at walang kasalanan, ay dahil daw po sa mga Hudyo. So Hudyo ang nagpapako sa Panginoong Jesus. Kaya po hanggang sa mga panahon natin, matindi pa rin po ang anti-Semitism na tinatawag. Kaya kung may maririnig kayo sa mga news na mga anti-Semitism, ibig sabihin po anti-Jew, no? Anti-Jew. At isa daw ho ito sa mga dahilan kung bakit laganap ang mga anti sa Jew, mga galit sa Hudyo, dahil sila ang nagpapako sa Panginoong Hesus. Pero suriin ho natin yung scriptures. Sino nga ba ang nagpapako sa Panginoong Hesus? So dito nakita natin na yung chief priests at yung mga elders, they persuaded the crowd to ask for Barabbas and destroy Jesus. Kasi nga po, nakaugalian na nila na kapag pista ng Passover,
nagpapakawala ng isang bilanggo ang si Pilato. At ang nagdidesisyon nun, ang pinapipili, ay ang crowd. So dahil si Jesus ay isinasakdal nila Pilato, at sa pagkakataong ito, ang accusation sa kanya, siya ay nagko-commit ng sedition or pag-aaklas laban sa pamahalaan ng Rome dahil kiniklaim niya na siya ay King of the Jews. Sa pananaw po ng mga ng Rome, iisa lang ang king. At yun ay walang iba kundi si Caesar. So para sa kanila, walang ibang king. Kaya sino man ang walang ibang king kundi si Caesar, kaya kung sino man ang mag-claim na siya ay king din, it is a sedition. No? It is a fighting against the government of Rome, and that is punishable by death. At ang capital punishment nila ay through crucifixion, hindi by stoning. Kasi yung stoning to death, kaugalian ng mga Hudyo yun. At natutunan din natin na ang crucifixion is a form of punishment imposed by the Roman government only to the Jews. Hindi po ito ine-impose sa Gentiles, hindi ito ine-impose lalo na sa Roman citizen. So ang pinili ng mga tao ay si Barabbas, no? Ang dahilan po bakit pinili ng mga tao si Barabbas, because they were persuaded by the chief priests and the elders. Now, one principle that we can learn out of this, mga kapatid, ito ang danger na kapag ang mga tao sumusunod lang sa leaders, na hindi sila nag-scrutinize, hindi sila nagtatanong, hindi nag-uusisa, hindi binubusisi, sunod lang ng sunod sa mga leaders. Kahit na alam na nila na mali, or minsan naman talagang hindi nila alam, out of ignorance, but even then, hindi pa rin sila absuelto. Kung ito man ay kanilang ginawa out of ignorance. No? Kasi mayroong choice sila na meron silang freedom to choose. Kaya lang because of the persuasion ng mga leaders, nakinig lang sila dun sa leaders. Kaya kung ano yung gustong ipagawa ng leader sa kanila, ng mga leaders, sunod lang sila. No? So kaya ito po ay magandang principle ang matutunan natin dito, na hindi tayo basta sunod lang ng sunod sa mga leaders. Hindi naman puro natin ine-encourage na mag-rebelde tayo. Hindi naman po 'yon, no? Pero ang point is, hindi tayo pwedeng tatahimik na lang. Minsan kasi sa ating pong kultura, kapag ikaw ay medyo matanong, ikaw ay mausisa, inaakusahan ka na ikaw ay kumakalaban sa leadership, ikaw ay nagre-rebelde sa leadership. Kaya ito ay magdudulot ng kapahamakan kapag hindi tayo kumibo at tapos sunod na lang tayo ng sunod. No? Kasi alam mo natin na ang mga leaders, tao din yan. Hindi naman no Diyos ang mga leaders At hindi ko mo leader yan, ay hindi na magkakamali. Katulad ng ahon ng lagi kong sinasabi, po pwedeng yung leader ay sincere. Pero pwede rin siyang magkamali kahit na sa kanyang sincerity. At tayo pong mga tagasunod, tayong mga kumbaga followers, kailangan ay matuto tayo na magtanong, mag-usisa, at kung alam nating hindi na tama ang ipinapagawa, ay hindi na tayo dapat sumunod. No? Kung alam natin labag na sa lalong-lalo na kung ito'y labag na sa salita ng Diyos, huwag na tayong sumunod. No? At maging matapang na tayo, nakausapin ang leader. Alam ko hindi po madali 'yon.
At sa ating nga pong kaugalian, lalong-lalo na sa mga Pilipino, kadalasan nauuwi sa personalan, no? Kapag ka medyo challenge mo na yung leader, ang tingin sa iyo rebelde ka na. Ang tingin sa iyo ay paparatangan ka na ikaw ay hindi nagsasubmit sa leadership. Pero sa tingin ko po wala namang masama kung tayo ay nagtatanong, kung tayo ay gusto nating maliwanagan, kung tayo ay naguguluhan, hindi ho pwede sunod lang tayo ng sunod, no? Hindi naman natin kino-question yung kanilang leadership, hindi naman natin kino-question yung kanilang pagiging Kristiyano, pero alalahanin natin taong pwedeng magkamali din sila at pwedeng ang pagsunod natin sa mali ay magdulot ng kapahamakan sa atin. Katulad doon ang nangyari dito sa crowd na ito. Na alam niyo po ba na ang desisyon na ito ng crowd na ito ay hanggang ngayon ay affected sila niyan nung kanilang ginawa na yon. Now, in verse 21, it says, the governor again said to them, si Pilate ito, which of the two do you want me to release for you? And they said, Barabbas. So, ulitin ko po, bakit nila pinili si Barabbas? Because they were persuaded, no? Kinumbinsi sila, maaaring pinilit pa sila nung chief priest at nung mga elders, nung kanilang mga religious leaders. Kaya kahit hindi na importante sa kanila kung inosente ba o guilty si Jesus Christ, ang importante sa kanila ay sumunod na lang doon sa sinasabi ng mga leaders nila. No, kahit wala nang matibay na pagsusuri o ebidensya, dahil yun ang dikta, no? Yun ang dikta ng mga leaders, sunod na lang sila ng sunod. Verse 22, Pilate said to them, then what shall I do with Jesus who is called the Christ? So alam na ho natin yun, no? Sa kasaysayan pala, ang Barabbas ay hindi naman talaga pangalan. Yung po ay title kasi dalawang Hebrew name yan Bar at saka Abba, no? Son of the Father. Ito pa lang si Barabbas, ang totoong pangalan niya is Yeshua din. Kasi nga, yun yung mga common names ng mga panahon nila, no? Na maraming may pangalang Yeshua sa panahon nila. So, kaya lang yung mga nag-translate na nga po sa English nitong Bible para to distinguish lang si Jesus Christ at saka si Barabbas, pinangalanan nilang Barabbas, nilagyan ng S. Kaya naging mukha tuloy pangalan yun. No? Pero ang true understanding dyan, ang Barabbas ay unang-una, walang S yun, Baraba lang yun. Pangalawa, it's a title, it is not a name. Ang pangalan is Yeshua. At alam naman natin na nung time nila, wala pong apelyido. Puro first name lang. Tapos, yun lang, kaya meron tayong dinuduktong yung anak ni kung sino yung tatay. Parang, parang si John, son of Simon. Mga gano'n, no? Kung sino man ang tatay niya. Dinuduktong lang yung pangalan ng tatay. They all said, let him be crucified. No? So, and then he said, sabi ni Pilate, why? What evil has he done? Instead of answering the question ni Pilate, but they shouted all the more, let him be crucified. Let him be crucified. So hindi naman talaga sinagot yung tanong ni Pilate kung ano yung evil ba na nagawa ni Jesus Christ. Kasi nga yung crowd, wala naman silang probably ignorante nga sila, hindi nila alam, kaya instead of directly answering the question of Pilate, all the more they shouted, let him be crucified. So when Pilate saw that he was gaining nothing, but rather that a riot was beginning, which is ito yung pinakakaiwas-iwasan nila na magkaroon ng riot, during that time, Passover kasi yan, napakaraming tao dyan. No? Kung napapanood niyo po yung mga
pagka nag-gather yung mga Muslim, no, sa Riyadh, um, makita natin kung gaano kakapal yung tao doon sa lugar nila. So parang ganyan po ang senaryo, napakaraming tao. And pag nagkaroon ng riot, malaking gulo, baka hindi nila makontrol yung crowd. At ayaw nilang mangyari yun, no? So, but rather, the riot was beginning. Bago pa magdiretso yung riot na yun ng mga tao, ang ginawa niya, he took water and washed his hands before the crowd, saying, I am innocent of this man's blood. See to it yourselves. Now, yung pong paghuhugas ng kamay, hindi po kaugalian ng mga Romans yan. Ang may kaugalian po niyan ay ang mga Hudyo. Di ba? From the Old Testament, para kita natin na during the Exodus, isa yan sa mga ginagawa nila, naghuhugas ng kamay as a sign of purification bago sila pumasok doon sa loob ng courtyard. Di ba? Naghuhugas sila ng kamay doon, and then yung priest naman naghuhugas naman ng kamay doon sa doon sa laver bago siya pumasok doon sa tabernacle. So kaugalian ng Hudyo ito, hindi kaugalian ng mga Romans ito. And yet yun ang ginawa ni Pilate just to appease the crowd. No, talagang dito ay makikita natin ito ang isang leader naman na naging crowd pleaser. So para wag mag-riot yung mga tao, magkagulo, actually ang concern niya hindi yung pagkakagulo ng tao eh. Ang concern niya sarili niya. Kasi pag nagkagulo yun, natuloy yung riot, siya yung tatanggalin, no? Doon sa kanyang pwesto, very lucrative yung kanyang position, very powerful, and nagbigay ito ng wealth sa kanya, comfortable yung life niya, pati yung family niya. Actually, hindi nga siya diyan nakatira sa Jerusalem eh. Si Pilate ay nakatira siya sa northern part of Jerusalem, outside of the city na yon, at Marangya ang kanyang katayuan doon. So kaya kapag yung mga tao nag-riot, matatanggal siya doon sa kanyang posisyon, mawawala lahat yung kanyang ine-enjoy na yon. So to appease the crowd, pinakita niya pa, naghugas siya ng kamay, no? Kaugaliang Hudyo, hindi nila kaugalian yon. Nagwas siya yun ang dahilan, no, kung bakit siya naghugas ng kamay. And then after that, saying, I am innocent of this man's blood. See to it yourselves. Now, kahit na naghugas siya ng kamay, no amount of hand washing na para malibre siya para hindi siya maging guilty rin sa sinapit ng Panginoong Jesus. Kahit na sinabi niya pang I am innocent of this man's blood, guilty pa rin siya sa pagkakapako sa Panginoong Jesucristo. Kasi during that time, meron siyang authority, meron siyang power to stop it. No? Kasi kung hindi niya hinatulan ng ganun yun, hindi matutuloy yun eh. Walang mangyayaring ganun, kahit stoning, hindi mangyayari yun eh. So, ibig sabihin, yung decision ni Pilate na yon ay due to the crowd, no? Yung pressure ng crowd ang nagtulak sa kanya para magdesisyon ng ganon. Yun ang mga tao nagdesisyon ng ganon dahil dun sa pressure ng mga leaders nila, no? At yung mga leaders naman na yon, gustong-gusto nilang mawala sa landas nila si Jesus Christ kasi threat si Jesus Christ na baka mawala sila dun sa kanilang pwesto. Kaya itong mga religious leaders na ito ay although hindi yung buo, no, hindi lahat yan. Itong mga religious leaders na ito ay hindi naman interesado magkaroon na dumating yung Messiah. Kahit alam nila na merong prophecy na magkakaroon ng Messiah, hindi sila interesado doon. Ang talagang interesado sa Messiah ay yung mga common na tao, no, yung mga pangkaraniwang tao, dahil sila yung oppressed. Pero yung mga priests, elders, yung mga scribes, they are living in luxury. Very lucrative yung kanilang position, very powerful sila, and they are gaining wealth. So they don't look for Messiah. Kaya when Jesus Christ claimed that He is the Messiah,
hindi sila natutuwa doon. Dahil nga naging threat pa siya, si Jesus Christ. And so yun yung dahilan po, no? Now, ito yung mabigat na sinabi ng mga tao. And all the people answered, His blood be on us. At tingnan niyo po anong sinabi nila. And on our children. Now, mga kapatid, ito po ang isang principle na kailangan maintindihan natin dito, no? Na ang naging desisyon ng mga magulang, whether good or bad, will definitely affect their children. So parang walang iniwan din po yan na nung si Eva at si Adan ay nagdesisyon to disobey the Lord, and all human race for that matter ay naapektuhan hanggang ngayon. Bakit to? Kung tutusin, wala namang kinalaman tayo sa kasalanan ni Eva at ni Adan. Pero bakit tayo affected? Well, because ang kasalanan po ay infectious. Now, yung mga tao dito, wala namang kinalaman yung kanilang mga anak at magiging anak ng kanilang mga anak doon sa kanilang desisyon na yon. Pero they were all affected. At as I have said nga po, yung anti-Semitism ay hanggang ngayon umiiral yan. Maraming galit sa mga Hudyo for many reasons kung bakit sila galit sa mga Hudyo. But one of the reasons na until now, yung po ang dahilan, ay sinisisi sila sa pagkamatay, no, ng Panginoong Hesus. Dahil ang katwiran po ng mga tao, ang naging theory, no, ang naging theory po is yung daw dahil sila ang humatol para si Jesus Christ ma-crucify kahit siya ay innocent, so winidraw ng Panginoong Hesus, winidraw ng Diyos Ama ang favor niya sa mga Hudyo at ito ay ibinigay sa mga Gentiles, sa mga Christian churches. Kaya may mga nagsasabi po na wala na ang favor ng Diyos sa mga Hudyo, kundi ang favor na ng Diyos ay nasa mga Christian churches na yon. So which is not correct. Hindi po correct yon, no? Hindi po tama yon, as we have learned already na yung mga Hudyo ay nagsasuffer sila at consequences yon ng kanilang mga kasalanan, pero hindi ho sila nakakalimutan ng Diyos at sila ay babalikan ng Diyos at sila ipagtatanggol ng Diyos at sila pa rin ang piniling tao ng Diyos, no? So now going back to what I was saying, na kaya tayo po, no, tayong mga magulang, ang mga desisyon natin, whether good or bad, ay maapektuhan po yan ng mga anak natin and even down to the next generation, yung mga apo or maaring pati yung apo sa tuhod, ay damay ho sila sa mga desisyon na ginagawa natin. Kaya let us all be careful and very prayerful in all the decision that we make, no? Dahil kahit na may sariling pamilya ng ating mga anak at may mga apo na tayo, hanggat buhay tayo at nagdidesisyon tayo dito sa lupa, apektado po sa bawat desisyon natin ang ating mga mahal sa buhay. Whether good or bad, no? Whether good or bad. Kaya makikita natin yung mga magulang who end up in prison, makikita natin na makikita natin na miserably affected yung mga naging anak nila at maging yung kanilang mga apo, no? And ganun din naman tayo, makikita natin na hindi man tayo mga naging perfect na mga magulang, marami din tayong pagkukulang sa ating mga anak at marami tayong mga maling desisyon. Pero somehow, in our obedience to the Lord, in serving Him, makikita natin yung favor ng Diyos sa ating mga anak, yung favor ng Diyos sa ating mga apo. No? Nakikita natin yung na nagsakripisyo man tayo sa paglilingkod natin sa Diyos, pero nakikita natin na ang ating mga apo, ang ating mga anak ay
nasa maayos na kalagayan, no? At maihahambing natin 'yan sa maraming mga kabataan, maraming mga tao na hindi pinalad ng katulad ng marami sa ating mga apo, marami sa ating mga anak. Nandoon ang favor ng Panginoon. So kaya kung ilalagay natin 'yan sa ating pong simbahan, ganun ka-critical, no, yung mga decision na ginagawa ng leaders natin sa ating simbahan. So sa atin dito sa COG Bacoor, kaya tayo na mga leaders, no, ay dapat maging maingat tayo sa ating mga decision making, dahil pag nagdesisyon tayo, affected ang buong members, affected pati yung mga kanya-kanyang family, no? Whether good or bad, no? Mabuti kung good ang decision, and then it will have a ripple effect sa mga tao na sila mabe-bless din, sila magbe-benefit din. Kaya salamat po sa inyo na walang sawang pinapanalangin ang mga leaders ng ating simbahan. Salamat po na kami, kada magpipreach kami ni Pastor Ed, bago kami magsimula at pagkatapos namin mag-preach ay nadidinig namin na kami ipinapanalangin ninyo. At hindi lang po kami, no? Hindi lang po kami ni Pastor Ed, kundi yung mga leaders natin sa church. Kasi they are the ones making decision sa direction ng ating church, no? Kaya they should always be guided by God. They should always be guided by the Word of God. And they should always be empowered and inspired by the Holy Spirit in making decisions, no? Para nandun ang favor ng Diyos, at mawala man tayo ay yung mga susunod na henerasyon ay magbe-benefit doon sa mga decision na ginawa natin ngayon. One time nga po ako ay ito maganda pong ano to, no? Magandang food for thought, na one time na daanan ko yung isang preaching ni Billy Graham, no? At ang sabi ni Billy, siguro nakita nyo rin po yon, sabi ni Billy Graham, huwag kayong magsasawa na ipanalangin ang inyong mga anak, no? Dadagdagan ko na ho na huwag nating ipagsawaang ipanalangin ang ating mga apo. Kahit gabi-gabi nating gawin yan, araw-araw nating gawin yan, na ipinapanalangin ang ating mga anak, pinapanalangin natin ang ating mga apo, or even yung ating mga asawa, pinapanalangin natin, yung ating mga magulang, ating mga kapatid, pinapanalangin natin sila na sila ay makakilala sa Panginoon, sila ay makasama natin sa pagsisimba, makasama natin sa isang pananampalataya, makasama natin naglilingkod, no? Wag ho daw nating pagsawa ang panalangin sila. Ito po ang maganda, sabi ni Billy Graham, dahil kahit patay na kayo, hindi nakakalimutan ng Diyos ang panalangin ninyo para sa inyong mga anak, no? So kaya pwede ko maidagdag ko na po, hindi makakalimutan ng Diyos ang panalangin natin para sa ating mga apo kahit patay na tayo. Kahit wala na tayo sa mundong ito, yung ipinanalangin natin, no, para do sa ating mga apo ay mayroon pong effect 'yon, dahil hindi nakakalimutan ng Diyos 'yon. Kaya wag ho nating pagsasawaan yan, mga kapatid. Tuloy-tuloy lang tayo kahit parang wala tayong nakikitang anumang senyales na tinutugon ng Diyos ang ating panalangin. Ay manampalataya tayong naririnig niya tayo at mayroong tamang panahon ang Diyos diyan. Mayroong tamang kaparaanan ng Diyos diyan para tugunin tayo sa ating panalangin. So ito yung mga tao, no? Nagsigawan pa sila na His blood be on us and on our children. Sipin niyo po, dinamay pa yung mga anak nila, no? And that is basically saying even yung next generation, no? Yung next generation, ikinumit pa nila yung next generation na yon. Isinama pa nila sa kanilang mga desisyon na yon. So, kahit na sila po ay pinilit lang, kinumbinsi lang, no, ng mga leaders, accountable pa rin sila. So, kaya kung titingnan natin, sino po ang mga accountable dito sa pagkakapako sa krus kay Jesus Christ? Unang-una po yung mga leaders. No, yung mga leaders, itong mga priests and yung mga chief priests and elders. Sino pa po? The crowd, yung mismong crowd, no, yung mga Hudyo.
Sino pa po? Si Pilate, no? Si Pilato na mayroong full power para ipa-stop ang lahat. Pero naging kasangkapan din siya sa pagkakapako sa isang walang kasalanan, sa isang inosente. So tatlo sila ang accountable dito. Although, masasabi ho natin ang napakalaki ang pananagutan ay yung mga leaders. No? Yung mga leaders, dahil sila dapat yung nag-guide sa mga tao sa tama, pero sila pa yung nag-lead sa mga tao na gumawa ng maling desisyon. Okay? So kaya mas malaki ang pananagutan nila. Pero hindi po rin maaabsuelto yung crowd. At lalong-lalo na si Pilato, kahit naghugas pa siya ng kamay niya, kahit na sinabi niya pang I'm innocent of this man's blood, accountable pa rin siya doon sa kanyang desisyon na ginawa. May extra warning pa nga siya eh. Imagine niyo po, di ba? Isang Gentile woman ang kanyang asawa, pero through her, na naginip siya, at nalaman niya sa kanyang panaginip, innocent itong si Jesus Christ. At kinumbinsin niya sa Pilato na kumbaga have nothing to do with Jesus Christ, pero hindi rin siya nakinig kasi nakinig siya dun sa pressure ng crowd sa kanya, no? Gusto niya i-please yung crowd. Kaya ganun din po tayo mga leaders, mga kapatid, mga kapwa ko leader sa church ay ingatan natin to na maging men pleaser tayo. Tayo ay dapat God pleaser, no? Ang piniplease natin si Lord, hindi ang tao. So, alam kong hindi madali 'yon, pero at least ito, we are guided by the word of God, no? Verse 26, then he released for them Barabbas, and having scourged Jesus, delivered him to be crucified. Alam niyo po, yung scourging na ginagawa nila, nakita naman natin yan doon sa Passion of the Christ, no? Na ito pong pang-scourge nila, yung pang-whip nila, no? Ay yari po yan sa leather, at yung leather na yon, meron po siyang mga sharpened na na buto ng mga hayop, no? Matatalas po yun, or yung iba naman metal, no, ang nakakabit sa dulo nun. Kaya kapag hinampas sa iyo yun, bumabaon yun, at pag hinila yun, ay sumasama yung laman ng tao doon. At sa kasaysayan po, meron pong mga hindi na umaabot sa crucifixion. Namamatay na ba doon pa lang sa scourging. Dito, obviously nakita natin si Jesus Christ, nalampasan niya yung scourging na yon. At ito rin naman yung dahilan kung bakit siya talagang nanghihina. No? Kaya dumating po sa time na yung habang buhat-buhat niya, actually ang buhat niya po ay hindi cross. No? Yung pong nakikita natin sa picture, sa pelikula na mayroong cross na buhat si Jesus Christ, hindi po cross ang buhat ni Jesus Christ. Kasi sa kasaysayan po, yung pong pinaka-poste, no? Ubod doon ang laki nun at ubod ng bigat, hindi nga kayang buhatin ng 2 tao yon. No? O kahit 3, 4 na tao, hindi kayang buhatin nun sa laki niya at saka sa bigat niya. Now, malaki ho yun kasi ang rational behind kung bakit malaki at mahaba po yun, no? Dahil gusto ng Rome, nakitang-kita ng mga tao yung mga pinapako nila. Kasi para magsilbing babala sa mga tao na kapag hindi kayo sumunod sa gusto namin at kayo ay nagkasala, ito ang sasapitin ninyo. At lalo na yon, alam na alam nila na yun ay para sa mga Hudyo lang. Kaya ang buhat tulang ni Jesus Christ doon ay yung pong crossbeam. No, yung crossbeam lang ho. Hindi po yung buong cross. At saka sa kasaysayan po, yung itsura ng cross na yon, hindi ho siya ganoon. Para siyang letter T. No, yung cross na nakikita natin ngayon, na yung pong meron nakausli sa taas, yun po ay sa panahon ni Jesus Christ, hindi po ganoon ang itsura. Sa kanila po ay yung letter T na walang nakausli sa taas. Kaya letter T talaga siya, hindi siya cross.
So yan po yung mga ilan sa mga rendering lang yan ng mga artist na si Jesus Christ may buhat na cross na ganoon yung ano. Pero ang totoo po, hindi cross ang buhat ni Jesus Christ. It's the crossbeam. No? Yung pong pinaka parang sinabitan ng kamay niya. Yun po yung dala niya. Pero yung itinayo, yung ibinaon sa lupa, ay hindi po yun ang buhat ni Jesus Christ at hindi niya talaga mabubuhat yon. At dito po makikita natin na tinulungan siya ng isang tao, no? Tinulungan siya, pinatulong sa kanya dahil lambot na si Jesus Christ dito dahil nga doon pa lang sa scourging, marami nang lumabas na dugo sa kanya. At syempre, ano po yun, talagang sobrang sakit sa katawan nun. So in verse 27, it says, "Then the soldiers of the governor took Jesus into the governor's headquarters, and they gathered the whole battalion before him." Mira, isang batalyon, isang tao na hindi pa, hindi pa, tawag dito, uh, si Jesus Christ ay hindi, ano po yan, hindi siya yung nasa dulo ng dila ko. Siya po ay hindi taong, yun nga, hindi siya rebelde, hindi siya yung ano po, no? Payapang tao, no? Payapang tao po si Jesus Christ, peaceful na tao. Maging doon sa pagtatanong di ba? Hindi nga siya masyadong kumibo. Pero alam niyo po, darating yung time, no? In the last days, doon nila makikita yung the other side of Jesus Christ. Si Jesus Christ ay meek, si Jesus Christ ay gentle, si Jesus Christ ay talagang, kumbaga, He speaks peace. Pero pagdating ho ng second coming, diyan nila makikita yung other side of Jesus Christ. That Jesus Christ ay pwede pong parusa ng tao, pwedeng mag-execute ng judgment. So dala-dala nila si Jesus Christ doon sa headquarters ni Pilate. And anong ginawa? And they strip him and put a scarlet robe on him. Dito po makita natin na hinubaran si Jesus Christ pagkatapos sinulagyan siya ng robe. Ito po ay isang uri ng insulto. Dahil kiniklaim niya na siya ay King of the Jews, kaya siya ay nilagyan ng robe. Doon sa sa ibang, I think kay Mark yata yon, na ang inilagay sa kanya ay purple, no? Purple, hindi scarlet. Ang totoo ho, mas tama itong si Matthew. Kasi unang-una, yung purple talagang kulay ng king yon. At hindi po available sa kanila yon right away. Hindi sila basta-basta nagkakaroon ng purple na robe dahil ang nagsusot lang noon ay hari. Yung scarlet po, yan ang sinusuot ng mga sundalo. So kung makakakita tayo ng mga Roman soldiers, meron silang kulay pula na kapa, no? Yun yung kinuha nila, yun ang isinuot nila kay Jesus Christ dahil nga sinasabi mong King of the Jews ka, yan, ito ang robe, pero scarlet ang ilagay sa kanya. It is a form of insult na ginawa kay Jesus Christ. Yung hubaran siya sa harapan ng maraming tao, pagkatapos po ay ilagay sa kanya yung scarlet robe na yon. Okay? Now, yung time naman po nila, bagamat hindi po uso ang underwear na katulad ng sinusuot natin ngayon, pero may underwear na sila noon, noong mga time na yan. No? Hindi nga lang ho yung kunyari ay Puritan or kung anumang, hindi ho ganyan, nasa katulad ng sinusuot ng mga lalaki ngayon. Iba yung klase nila pero may underwear na sila. So he was stripped of kung ano yung suot niya tapos nilagyan siya ng robe, no? And then, and twisting together a crown of thorns, they put it on his head and put a reed in his right hand. Bakit to? Yung crown, siyempre, dahil kine-claim mo that you are king of the Jews, dapat may suot kang crown. Yung sa mga Hudyo po, ang crown na sinusuot nila ay metal, no? Dito kay Jesus Christ is yung thorns ang inilagay sa kanya, isang uri ng halaman na matinik
at ito'y inikot-ikot nila para isuot sa ulo ni Jesus Christ at binigyan siya ng isang stick sa kamay. Bakit ito stick? Kasi yung mga hari, meron silang tinatawag na scepter, no? Nilalagay sa kanang kamay nila, yun yung scepter na hawak nila, parang baston na ano. So kaya meron siyang robe, meron siyang crown, meron siyang stick sa kamay niya o yung scepter. Dahil kiniklaim mo na ikaw ay hari, pero lahat po yun ay uri ng pang-iinsulto sa kanya. No? Kaya talagang publicly ni-humiliate si Jesus Christ dito. He was beaten physically, he was scourged, uh, talagang nilibak ng gusto si Jesus Christ dito, and he was humiliated before the crowd. No? Ito po ay in the presence of the people, ginawa kay Jesus Christ ito. Talagang hiniya siya ng husto. Imagine niyo po, no? Yung ginawa kay Jesus Christ dito. And then sabi diyan, and kneeling before him, they mock him, saying, Hail, King of the Jews. No? So hindi po nila talaga inano rito. Sinamba si Jesus Christ dito. But all of these are a form of insult kay Jesus Christ. So he was really insulted, si Jesus Christ po, sa mga time na ito. Hindi pa sila nasiyahan doon, sabi po sa verse 30, and they spit on him and took the reed and struck him on the head. So, kaya isipin mo, galing na siya kumbaga po, he was scourged, and then ito na nga po, ang ginawa sa kanya, dinuraan pa siya. Alam niyo po, yung lang lagyan siya ng scarlet robe, ng crown, yung umpong reed sa kanyang kamay, is a form of insult na hindi pa sila nasiyahan doon. At yung pinakamababang uri, no? Pinakamababang expression ng pag-humiliate sa tao ay yung duraan mo. No? Yung duraan mo. Kumbaga, sampaling ka na, huwag ka lang duraan sa kanila sa panahon nila na yon. Kaya tinamo ni Jesus Christ ang pinaka mababang uri ng paglibak sa kanyang pagkatao. Yung humiliation na tinanggap niya ay yung pinakamababang uri ng humiliation, at yun po ay ang pagdura, dinuraan siya, si Jesus Christ, no? And sabi diyan, and when they had mocked him, they stripped him of the robe and put his own clothes on him and led him away to crucify him. Binalik naman, tinanggal yung scarlet kasi doon sa soldier yun yung robe na yun na scarlet Tapos binalik yung kanyang damit, no? At tapos sa po ay ipinako na sa krus. Now, ito po yung sinasabi ko kanina sa yung verse 32. As they went out, they found a man of Cyrene, Simon by name. They compelled this man to carry his cross. Again, hindi po yung cross na ano yun It's a cross beam. Cross beam lang ho yun. So, hindi na kayang buhati. Kahit yun, hindi na kayang buhati ni Jesus Christ sa hina niya. Nang lambot na siya ng gusto. Imagine nyo, wala akong tulog si Jesus Christ dito. Galing sila sa huling hapunan. Pagkatapos, nag-pray si Jesus Christ sa Garden of Gethsemane. At madaling araw, dinakip na siya doon. And then, nung mag-umaga, eto na po siya, nalagay na siya sa ganitong sitwasyon hanggang nung siya ay crucify na. So, walang tulog, no? Kuya, tapos ganun po yung sinapit ng Panginoong Jesucristo. And when they came to a place called Golgotha, which means place of a skull, they offered him wine to drink mixed with gall, but when he tasted it, he would not drink it. So yan po yung babalikan natin sa susunod na Friday, itong verse 33 and onwards. No? At ipagpapatuloy ho natin ang pag-aaral natin sa Matthew 27. So tayo po ay magsasara sa panalangin. Salamat po and God bless us all. Hello po, magandang gabi po sa inyo lahat. Narinig niyo po ba ako?